Hello! Dito kami ngayon sa Uncle John's kasi bibili kami ng Kariman and chicken burger. Hindi ko pa natatry yung chicken burger nila dito. Parang masarap yung Hershey's Kariman. Parang masarap lang siya pero we're sticking with the chocolate Kariman. And then, some chicken. Let's go! Maulan na morning ngayon. Oh! Paing! Please, please, please! Naulanan na ako. Ito lang yung mic natin today. Kasi ayoko magdala ng hula sa camera. Since I just wanna enjoy the day. No! Ang bango niya! Parang sarap ng chicken. Ang last ko yata na-try ng chicken ng Uncle John's. May 10 pang. Yun na yung last ko. Hindi ko sure kung masarap ba siya or what. Kaya na-try natin mamaya. Kasi dapat dito try si Emma na spicy chicken burger. Kaso hindi daw available. Ay, dapat may may branding. Pero yan, ito yung sa akin. Baka isipin yan, ini-switch ko sa sa Jollibee. So, paano nga kaya yung ganito kalaki? Sabi nga. Sarap. Ang sila sa chicken. Parang yung outer layer ng chicken. Parang ano siya. Mati pa yung breading muna. Coating ng chicken yan. So, ito lang, yung mismong chicken na meat. Parang kasi siya dry. Parang siyang hibla. Ayoko kasi nung chicken yung parang, pero masarap yung coating ng chicken nila. Saka for 100, no? 15? Okay na. Laki kaya. Parang ano na, breakfast, lunch, dinner. Ayan na yung kariman. Hello, dito kami sa Evia. Nag-back out actually yung magulang ko. So, yung dalawang tickets, naghanap kami ng kasama. Invite ko na yung mga pwedeng sumama. And napunta na kami sa cinema. Since 5 p.m. yata yung showing or 4:30. And it's already 4 na. Kaya magbibili na kami ng mga snacks. Ito yung mga kasama natin. Take the corner muna tayo dyan. Ayan na si Soldang. Shit! Ikaw pa ba si Soldang? Order pa tayo. The best. Sarap pa yung sabi nila. Panalo pa din no? May bitaw pa din. Tari, naka-bear. Ay, nasa yung... Bango naman ng bebe na yan. Ang bango naman ng bebe na yan. Ba't hindi ka nag-react pag nagaganon ako? Cute-cute naman ang cupid na yan. Cupid. Ano bang ginagawa niya sa akin? Paano ka ba sisimulan to? Kasi grabe. 8:07 na and sobrang dami ko na nagawa today. And the reason why I'm vlogging, we're gonna read our first book of the month, which is Dracula by Bram Stoker. Kaka-download ko na to sa Kindle ko. Kasi I finally finished most of my work today. I'm also exporting the new month, new personality natin video for August. So I think I deserve a little break. Hindi ko lang alam kung ilang pages yung Dracula in all. Let's see. Okay, medyo mahaba pala siya. I think this was around 450 pages to 500 yata. Depende sa edition. But, sana matapos natin siya this week. I'm starting sa chapter 1. Again, I don't have any clues other than, tignan nyo naman, grabe na yung hindi ko na alam nangyayari for today. Tignan nyo, pati yung strap ng top ko, hindi ko na naayos. Dami ko na si Casa Girl. Gusto ko na lang magpahinga. This day, tonight when the clock strikes midnight, all the evil things in the world will have full sway. Do you know where you are going and what you are going to? I don't know what's happening today, pero for some reason, everybody wants me today. Biglang may side hustle. May side job ako from my previous job. Biglang parang may pinapagawa sila sa akin. And then,
Tutulungan ko si Evan sa kanyang side hustle. While I'm also like scheduling some things next week. Tapos parang next week. Ano nangyayari? I mean, thank you. Pero sana lahat may balik na ganito. Kasi kailangan ko na ganito. Grabe. Karoon na ako ng ilang minutes para makapag-shower. Kasi ngayon balik na naman tayo. Ito hindi ko namimiss. Ang tawag doon? On clock? Hindi tawag eh. Nakalimutan ko. Yung mga tawag din guys yung kapag clock in, clock out. Basta, parang kailangan sobrang on point ka sa mga ginagawa mo. It's already 5. Guys, wait lang. Baka may chocolate pa ako sa ngipin ko. Kasi kumain ako ng Dubai Chewy Cookie for merienda. I'm going to explain kung ano yung nasa utak ko as of now. Yes, I almost always post kung ano yung mga ginagawa ko sa buhay. But at the same time, hindi pa din alam lahat. Alam mo yun, parang specific pa din yung syempre pinaputot ko. Ayun yung mga mostly positive things lang, guys. Kung naalala nyo, kung napanood nyo yung New Month, New Personality ko, nasabi ko, di ba, gusto ko maging financial literate. Nagkaroon ako ng personal computation nung nakaraan kasi sobrang na-stress ako since I looked at my financial statements. Hindi nag-a-add up yung mga nangyayari. Kaya, nagulat ako kasi bigla na lang nila ako pinag-work. Pero hindi ko sure eh. Kasi hindi kakausapin ko pa sila kasi parang hindi ko malaman kung anong gusto nilang mangyari. Gusto ko magkaroon tayo makasave tayo ng 6 digits. Pero alam kong hindi naman imposible. Wala kasing imposible kay Lord eh. Alam mo yan. Wala kasing budget si Lord. Kaya ayoko sabihin imposible. Mahirap. Pwede. Pero hindi siya imposible pagdating kay Lord kasi walang pinipili si Lord na limit. The next thing that I need to do is actually ilista yung mga 2026 reads ko so far kasi dapat ginawa ko na siya noong July 1st. August na. Pero ito na lang yung pagkakataon ko na para magawa siya. Basically, gagawa ko ng halfway reads 2026. Yes, no, maybe. So, lilista ko siya. And I just need to look through my Goodreads again so I can see. Then, baka tomorrow, if kaya natin mag-film ng mismo na yun, makagawa tayo. Okay, I finished listing yung mga kailangan kong i-list for 2026 reads na video. Now, I'm squeezing in a little bit of reading. At least 30 minutes kasi alis ako mamaya. Maglalako tayo ng mga t-shirts. I'm continuing chapter 2 ng Dracula. Ayan. Sana isang chapter tayo bago tayo umalis. I just finished chapter 2. It's sakto. Sobrang sakto. 9. At nandito na siya. Lako day. Lako. Grabe pala yung ilaw nito. Pero, yan. Ito nyo naman umuulan. Kasi, punta kami dun sa buyer ng mga t-shirt. So, more than 2 naman yung bibili nila. So, pinuntahan na natin sila. And time check, 9:22 na. So, sana mabilis lang din. And sana pag magustuhan pa nila yung ibang design, makabili pa sila. Done deal! Ay, bumibigay sa akin mo ano. So, we sold ilang t-shirts? 4 na t-shirts. Unexpectedly. Dapat kasi 3 lang. Buti nagdala ko na ibang t-shirts para makabenta ng isa pang extra. So, hello! It's the next day. 11:51 na. Actually, gumising ako ng 8 a.m. Then, from 8 a.m. to 10 a.m. nag-edit lang ako ng vlog, which is itong in-edit ko ngayon. I mean, itong vlog na to. Now, I ate lunch. Tapos, back to work na tayo ulit kasi meron na tayong meron silang ito sa akin. Ligo sana ako, pero siguro pag nagkaroon tayo ng lunch break. Sana din ma-clean ko yung CR ko ng konti. Mababadan ko ng at least na bleach pa yun. So, multitasking queen naman so much. Very free time na tayo. Takbo na ako. Makaligo tayo. At ko ilang minutes lang ang free time natin bago makaan ulit. So, kailangan
natin. Ay, wait. Syempre, kailangan natin idalhin natin yung phone natin kahit sa CR kasi baka mamaya tumawag sila or mag-update sila. May kailangan na naman sila. So, ilang minutes lang tayo makakaligo. And, magbabad na din ako ng beach mamaya after kong maligo dito sa CR. Ang dami ko sinasabi pero nagmamadali na kasi ako. Bye-bye! Joke lang pala, biglang as in pagkapasok ko. Tumunog yung phone ko. Nag-chat sa akin si Eman kasi yung t-shirts na binibenta niya may tatanong ata kung ano yung itsura. So, isasend ko yung mga individual pics. Wait lang. As in, wait lang talaga. Like, kalma lang kayo. Isa lang ako. Kasi, kaya hindi niya magawa ngayon. Since, pinapakuha ko sa kanya yung pinaprint ko ng mga cards for like, thank you cards. Kalma lang tayo, mga besh. Kaya natin to. Nakuha na niya yung thank you card natin. Nasend ko na sa kanya yung pictures ng t-shirt. Yan, makakaligo na tayo sana. I'm done! We're done taking a shower. Let's get it on! While we're waiting for the work, dumating na yung ating thank you cards. Actually, hindi ito yung specific na yung sasabihin ko sa inyong reason ba't na nagpagawa ng thank you card. Pero sa future ko gagamitin to. Buti na lang nakita ko din yung parang, I guess, sample na nila na cards. Para makita ko na if ever yung i-release ko na product. I mean, hindi ko i-release. Yan. So, this is the box. Naisip kong packaging and then, tadaan! Ito yung naisip ko na best way para i-pack siya kasi hindi nga masyadong ma-plastic. Tapos ito, pwede nyo din magamit after. Pero hindi ko talaga sure kasi nasa ano pa ako, development pa ako. Pero sinasabi ko na lang din sa inyo kasi ayoko na magtago. Kasi ang hirap magtago. Sobrang nahihirapan ako magtago. Itago to. This is a ko nalala yung na-design ako ng for me. So, basically, imagine nyo na lang, ito yung front page ng book nyo. I mean, yung mga first few pages ng book. And then, uy! Nahulog yung camera. And then, tchanin! Ayan siya. So, lahat ng mga front na books nyo, may ganyan. This is the design. Kung naalala niyo yung mga first initial design ko, ganito siya. Ito yung dating pinapakita ko sa inyo. Lagi po, happy 6,300 subscribers. Ayan, ito yung design niya. And ito yung final. Kasi, hanggang dito lang ako. Tapos, hindi ko na kineri yung drawing kasi hindi naman talaga ako magaling mag-drawing. So, hinire ko yung younger sister ko para magkaroon siya ng talagang design. Tapos, nagkaroon ako ng twist. Itong part ito, pinalagyan ko ng willow tree and then girl reading. Tapos, ganda nung ano niya, nung edge niya. Ito yung trip ko. Ang dilemma ko lang talaga kasi kaya ito una, pinalagay ko. Ito, may ex libris to, which means from the library of. Or parang library of. Parang ganyan nata siya. Ito, dapat dito yung pangalan ko. Pina-testing ko muna. Nagpagawa muna ako ng blank kasi yun inisip ko. If I'm going to sell it, if I'm magiging available to for public, inisip ko kung mag-i-stock ba ako ng at least 5 to 10 stamps, kanya na ganito yung design para mas mura sa bibili and mas madali siyang i-ship out kasi basically, i-fill in mo na lang dito yung name mo. So, for example, ganyan. Susulatan mo na lang siya ng name mo. Ganun. Tapos, mas mura siya kasi nga, hindi siya customized and parang mag-i-stock up na lang ako ng ganitong design. Or, am I gonna go full customize it na like, as in lalagyan ko ng name ito kasi paparating pa lang yung may name ko na stamp which I'm gonna show you. So, talaga nasa development phase pa lang ako, guys. I'm so sorry. So, basically, yun ang naisip ko. Ito yung pinaka-best scenario sa akin which is yung may blank lahat para mas mura siya and mas ship out ko na siya kagad. Kasi pag customize, it would take a lot of time and minsan natatakot kasi ako baka mamaya magkaroon ng problema sa gumagawa ng stamp na biglang baka mamaya biglang hindi na siya magbebenta or whatever. Kaya iniisip ko talaga yon na ito na lang ba muna like blank space muna. And mas makakamura pa yung mga bibili. At the same time, parang may sure na ako na may stock ako. Parang ganyan. Ang hirap, no? Yun pa na naisip ko so far. I would highly appreciate it if you can share your thoughts
sa comments kung valid ba yung naisip ko or whatever. Ito kasi self-inking ano to. And wala kasi akong machine or whatever. Kaya nagpapa-customize lang din ako. Parang umorder lang din ako sa online na kung pwede na itong design na to. Pero yung design mismo, it's all done by my younger sister. Ako lang nagsabi sa kanya na gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. So, on the pricier side siya kasi syempre, i-commission ko yung mga artists, I mean yung mga people behind it. Hindi lang naman ako. So, ito din, medyo mahal din magpa-customize nito actually. And ito yung iniisip ko din ng packaging niya. Ito medyo mas mahal lang yung packaging niya because of this. Like itong, para siyang linen na craft string bag. Pero sa akin kasi, mas ewan ko, pinaka-trip ko na packaging is ito. Medyo mas mapapamahal lang ako ng packaging. Pero, for the full experience. Ito naman, ang gagawin natin. Tayo'y mag-vacuum. Mag-living alone, mag-isa kang maglinis. Since we're having a little break from the work, I thought I'd get my books na sa lalagyan natin kasi kung gagawa na ako ng 2026 reads, I need the physical copy so I can show it in the TikTok video. So, January, ito Death in Venice, So Long, See You Tomorrow, sa Invisible City. Sakto, nandito na silang tatlo. On the calculation of volume 1, ito din. Ito din. Binasa ko ng January, A Streetcar Named Desire. Andun na tayo sa taas. I think andito yung iba. Malalaglag. Ito yung, I think these are my March reads yata. Ito. Yeah. Okay, ito pa lang yung sabihin natin 20% ng mga binasa ko kasi most of it nandito sa bookshelf natin. So, I'm gonna have to think, andito ba sila lahat? Pero naisip ko bigla, if kukunin ko ba talaga lahat ng libro? Kasi pwede naman habang na-film ako, saka ko kukunin, tapos papakita ko. So far, ito yung mga nakuha ko dito sa side na to. And I'm very, very happy to say na I think I've read parang mga around 44 books kalahati ng taon. Kasi ang goal ko talaga is 70 plus. So hopefully, makapag-keep up tayo pero I'm not really forcing anything. Pero it's good to have goals but don't beat yourself up kung hindi mo super mahahabol kasi at least mayroon kang direction, mayroon kang right path, or meron kang ini-aim, ina-attain, ganyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 29. Around 29 books to. So, mga 15 pa or mga ganyan pa yung kulang natin na physical books which are andito sa bookshelf. Palong-palo tayo this 2026. Let's get this. Let's get this one. This one also. And then, itong is brown. Check na yun. On the calculation, all of the Januaries, check na. And yung February, oh, The Return of the Soldier. Wait, meron na ako physical copy! Yeah! Okay, The Return of the Soldier, The Housekeeper, and The Professor Merendon. The Constant Nymph, Kindle yon. So, kung nalagay yun. Okay, ito pa. I think we're done. Chinek ko na yung mga nandito. And we got 40 plus books. If kaya ko siguro masingit mamayang hapon yung filming natin. Kasi siguro magtatapos tayo sa work around 5 p.m. Kung mayroon pang araw, hopefully, makafilm tayo ng 2026 reads. Pero if not, tatry ko siguro bukas ng umaga. I deserve this break. So, we're gonna eat some Dubai Chewy cookie. Sobrang inano ko siya. Nitipid ko siya kasi best, mahal niya. Pero dahil sobrang stress tayo today, I think I need a little treat, a little snack. Super excited ako. I'm super happy.
Pa, parang puro marshmallow na nakuha. Okay na. Okay na sa 2 bites. Huwag na masyado. At baka maubos agad. So, I laid out all of the books. Hopefully, get ready tayo ng fest natin. And we can film this once and for all. It's already 3:30. Naka-squeeze in ako ulit ng a little bit of like 5 to 10 minute break. So, I can sort this out. Baka mag-makeup na ako. Hello. Okay. Nagulat ako, I did have a few minutes, like 20 to 30 minutes lang na free time. Kasi I was able to film actually. Thank you, Lord. I was able to film. Woohoo! And yan, na natin siya. Look at the aftermath, guys. Now I have to fix this all. Kaloka! So, ngayon naman ang problema natin, paano ko lilinisin to or paano ko ilalagay ulit yung lahat. So, meron pa naman tayo. Wala pa naman silang masyadong sabi sa akin. So, I just have to do it all over again. Ayusin natin sila ulit. Lagay na lang natin ulit sila dito sa labas. Yeah! Final box. Wait, kaya natin gawin tong like isang tower? Ang galing! Kaya nga ata! Question mark. So, ito na lang yung iba. Ladies and gentlemen, ito na ang ating halfway 2026 reads. I'm very happy. And most of it, I do recommend. Pero syempre may mga hindi ako nagustuhan. Kasi hindi naman lahat ng mabasa natin magugustuhan natin. But I'm very happy na looking back, ang dami ko nabasa ng mga quality na libro, which makes me so happy kasi basta napapalawak niya yung isipan ko. And feel ko mas nag-i-improve din yung, I guess, pag-criticize ko sa mga libro. Mas lalo ko nakikita yung magaganda talaga. And so far, feel ko medyo nag-i-improve naman yung taste ko ng a little bit. Although I'm very far from it pa. Parang feel ko hindi pa ganun kaganda yung taste ko. And yung pag-criticize ko sa kanya. But that's the fun of reading eh. Even though hindi siya maganda yung writing or hindi maganda yung pagka-progress ng story, if you really enjoy it, then you enjoy it, diba? Parang you don't let other people tell you otherwise na hindi siya maganda dahil lang they find this story like boring or they find this story blah blah blah. Yung tiyan ko kumulo bigla. But I'm very, very happy. So far, sa mga halfway ng reads ko dito, I would say my top 5. Ang naisip ko agad na mga nasa top ko agad is The Count of Monte Cristo. Ano pa ba? Oh, Rare Queen by Emile Zola. The Return of the Soldier by Rebecca West, pangatlo. The Handmaid's Tale by Margaret Atwood was also really good. So, pang-apat. And then last one, hirap! Walaan nyo na lang kung yung last one ko na top 5 slot ko. But, that's about it. I'm actually super hungry right now. Pero hindi pa ako makakapag-dinner kasi titinan ko pa kung tapos na yung work natin kasi hindi ako makakain kapag hindi pa ako nakatapos mag-work. So, we'll get back to this later. It's 5 p.m. Saktong-sakto. I just sent the today's report. And ang sarap na mag-cross out sa to-do list mo. And yung i-cross out ko is yung 2026 half reads filming. Notes lang, ganyan-ganyan. Na-cross out ko din yung pick-up thank you cards. A little bit nung umaga ng vlog natin. Woo! Gutom na ako, sis. Okay, while we're waiting for our food. Whoa. While we're waiting for our food, ang arte, I'm going to edit our 2026 half reads. Gutom na ako, besh! We're halfway through the year and halfway through the year and I've read 41 books so based on whether I recommend it. Yun, tali. Ako mo din na magandang intro, kaloka. So, wakas, makakross na natin yung 2026 half reads filming and editing and I'm gonna upload it today, agad-agad. Because we're finally done. Ito na yung overall na video. Ko na siya ginawa ng parang super nilagyan ko pa ng book cover since I'm all holding it already. And kailangan natin siya upload today. I'm really running on clock today. I mean, ano ba tawag doon? Basta yung kailangan ko na lang siya mag-decision na i-upload. Hindi na ako pwede maging perfectionist today kasi nga super nagmamadali na tayo. It's almost 6 p.m. and I need to upload it before 6 p.m. And now we're exporting. Sana maganda yung quality. Sana ma-clear yung quality sa upload sa TikTok. Minsan kasi may topak yung TikTok eh. And that's it! Upload ko na siya!
Okay, I just uploaded. It's already 6:30 p.m. I'm gonna take my makeup off kasi sobrang nangangati na akong tanggalin siya. And ayoko na magkaroon masyado ng breakouts. And I need a refresher sa ating face. Inaanto kasi ako, so baka sakaling magbuhay yung mata natin. It's 7:05. It's now time for me to read. Papansin ko kasi na medyo nag-i-scroll tayo, no? So, I make it to a point na kailangan pag napapansin ko na sa sarili ko na parang, oh, wow, napapadoom scroll ka. I just have to pick up a book. And I don't really have to force myself too much. Pero at least sabi natin na yung 1 hour ko na free time na pag-i-scroll, I'm just gonna read. Ganun lang. Kaya pag tatanong ko, how can you read pag sobrang busy ka? Kasi it really depends on the person kung gaano sila ka-busy talaga. Kung wala kayo at least 1 hour free time, then sobrang mahihirapan talaga. Mahihirap talaga. Squeeze nyo kahit sabi natin na 1 hour gusto nyo at least 10 minutes of reading, you can squeeze in 5 minutes of scroll, switch it up for 5 minutes of reading. It really depends on the person. For example, ito ako ngayon, diba? Minsan gusto mo na lang mag-turn off yung brain mo. Ayaw mo mag-isip. So, dun nakaka-help yung mga libro na talagang hindi ko kailangan intindihin masyado yung mga sinasabi nila. But for me, in my case today, I really am interested sa Dracula. It's really interesting so far. And hindi mo ako nahihirapan basahin sa kanya siya. So, nakaka-help na maganda yung libro na binabasa mo or interested ka sa binabasa mo. Kaya madaling magbasa. Anyways, I'm gonna read a bit. But after a little, the conviction of my helplessness overpowered all other feelings. When I look back after a few hours, I think I must have been mad for a time, for I behaved much as a rat does in a trap. When, however, the conviction had come to me that I was helpless, I sat down quietly as I have ever done anything in my life. Won't you let this be at my campfire tomorrow night? I have no hesitation in asking you, as I know a certain lady's engaged to a certain dinner party. Time check, it's 8:34 p.m. I've read 3 chapters. Woohoo! So, officially, we're 20% in Dracula. Chapter 7 na. And so far, ang story pa lang, yung mga first few pages is journal entries ni Jonathan na na-invite siya sa castle ni Dracula. Tapos, under the premise of work. After a few days, syempre nagkakaroon siya ng mga strange occurrences, like strange phenomenons. And isang beses nakita niya si Dracula, like literally lumabas ng window, tapos nag-crawl outside the castle. Tapos makalabas ng castle. And then, nakakita din siya 3, I guess, vampires na babae na they were trying to, I guess, eat him or drink his blood, blah, blah, blah. Tapos isang beses din, nahuli niya si Dracula na nasa coffin during the day. Tapos inspect niya kasi hindi nga gumagalaw si Dracula, ganyan. So, he wanted to escape so bad. Tapos yung night, sana na maka-escape siya. Na-realize niya na parang baka ipakain siya sa wolf ni Dracula. So, bumalik siya. And then the next day, ayun, hindi na siya masyado nakalabas yet. Hindi siya naka-escape. So, we don't really know what happens to him kasi we were taking to his fiancé or his girlfriend, soon to be wife na pangalan is Mina. Mina is friends with Lucy. Si Lucy parang may 3 nag-propose sa kanila lalaki sa marriage, but she just wants one guy. Sabi nga niya dapat pwedeng ang babae 3 maka-access sa proposal. Pero anyways, sa pagkakaintindi ko, isa sa mga na-propose sa kanya is a doctor. Tapos parang may ina-inspection na tao. Letter R yata yung pangalan eh. Na pinangalan niya. Nakalimutan ko lang yung pangalan. I'm very bad with names. Pero so far, yun pa lang. And Mina is very worried kasi she hasn't heard from Jonathan for days, weeks na. And yun lang yung huli niyang alam, which is nandun siya sa Castle Dracula. Last part ng chapter, parang nagpapaalam sa kanya yung very old guy. Sinasabi niya na malapit na yata siyang mamatay, etc. etc. So, yun pa lang naman yung nangyayari so far. Super interested ako sa kanya kasi sobrang gothic elements and sobrang creepy din ng descriptions niya minsan kay Dracula, which is so funny. Nung bata kasi ako Dracula, parang si Hotel Transylvania. Kasi hindi pa nakakanood ng any reference ng Dracula na talagang original sa Dracula na book ever since. Ang alam ko lang, vampire siya. Ganun itsura niya, Transylvania, blah blah blah. So, I'm very excited to read talaga sa original work, and ewan ko, na-curious lang siguro ako may gumawa ng movie na accurate sa books. Anyways, I think I'm gonna get ready for bed. Mag-wash na ako ng face and then baka mag-brush na ako. Good morning! It's 8:39. Actually, kanina pa ako gising. Pero mga 7:30 at or 8. I'm trying to figure out muna
kung ano gagawin ko kasi nag-chat sa akin yung isa kong kinakausap. I think I might have to edit first the vlog para hanggat hindi pa tayo masyadong busy. May squeeze in ko na yung pag-edit natin. Kukunin ko lang tong memory card na to para mapag-start tayo. Saktong 10 a.m. na and I just finished editing the like sabihin natin 80% of the vlog kasi inisip ko itong vlog na to na pinifilm ko ngayon sasama ko na din siguro dito so you guys can have longer vlogs and I think I'm gonna eat breakfast kasi hindi ako usually nag-eat breakfast pero since I'm working already again feel ko kailangan ko na maligo kaagad para hindi ako maulit kagabi kahapon na parang nagmamadali ako sobra pag work time na magligo kasi nga nasusuka ko. I'm gonna have breakfast or brunch actually para yun na din yung lunch ko hindi ako nagmamadali later. I just got out of the shower and I blow dried my hair. It's already 11 p.m. 11:20. Actually just talked to my older sister. Bale, meron kami schedule next week for some viewing. Kaya ko siyang ilagay dito kasi makakalimutan ko. So hopefully, magawan ko ng paraan yung online job natin habang nasa labas tayo. By the way, I forgot to tell you, isa sa mga, dahil ba't ako napuwit kagabi, kasi I also talked to some people, and, yung naisip ko kasi, pangarap ko kasi talaga maging, syempre, as a reader, magkaroon ng bookstore or bookshop, ganyan. Trying to also tell you guys if you know anyone na pwede ko maging supplier sa secondhand books of classics. I really, really appreciate it also if you can connect me to someone if possible. Hindi ko alam. Pero depende pa kasi, syempre kasi meron pang shipping fee, meron pa yung fee sa kukuha ng books or maghahanap ng books or bibili ng mga books. Yan yung mismong budget pa sa mismong books. Hindi ko na alam. Kaya parang these past few days, sobrang ganun yung utak ko kasi ang dami ko nang iniisip. Tapos mamaya, hindi ko pa alam kung sana maganda yung rate niya. Lord! Ang uulan pa pero bigyan niyo po ako ng wisdom to napunta sa akin eh. I have a little bit of break kasi wala pa silang inutos sa akin. I think we're starting off our work very late compared kahapon. So this is the reason why medyo confused ako pag sa mga online jobs kasi parang hindi ko walang fixed schedule. Alam niyo pag freelancer kayo, wala kayong fixed schedule. Minsan may mga araw na from 9 a.m. to blah 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 or biglang mamaya biglang 1 p.m. you start ng work mo. So, hirap magkaroon ng schedule. So, I'm trying to squeeze in a little bit of my book reviews for July kasi hindi pa ako nakagawa ng, I guess, ng reviews ko and yung thoughts ko about yung July wrap-up natin. So, I'm trying to make it right now. Ako kasi, hirap kasi ako mag-English na, what do you call that? Parang yung biglaang English. Impromptu. I can impromptu pag Tagalog. Like, yung, di ba, usually, pag nagbabasa ako ng libro, kinikwento ko sa inyo, sinasabi ko agad yung thoughts ko. Ganun, mabilis ako sa impromptu pag Tagalog kasi nga, syempre, yun yung mother tongue ko. Talagang yun yung pinaka-comfortable akong magsalita. Kaya, I feel like, yung mga vlogs, ito yung pinaka-masaya sa akin gawin yung vlogs kasi wala ako. Ayan, nag-chat bigla. Yung trabaho ko. Anyways, ayun. Medyo nahihirapan ako mag-impromptu pag English kasi hindi ako ganun kagaling mag-English. Which is ironic, diba? Kasi nga, parang inisip na iba na kapag reader ka, magaling ka na dapat mag-English. Parang, okay. Iba kasi ang reading na skill sa speaking skill. Or parang communication, ganyan. So, yun yung tinatry ko naman ng bata ko. Alam niyo naman yun, di ba? Mga bata tayo, parang tinatry na mag-English. Pero syempre yung environment mo. Kapag Tagalog, nung ka na mahasa. Kaya, tinatry ko naman yung best ko na mag-speak ng English para hindi na ako masyado mag-isip. Minsan, pag nag-book reviews ako or hindi ako pa-autot mag-film. Ang sarap pa ng higa ko, be. Tinan mo. Nagpa-flood na siya. Oh no. Oh no! Wala siya may aircon. Ito yung mabilis. Okay, sinahod ko na lang siya. Lalagyan natin kasi wala akong pang sahod. I am at my wits end. Grabe na yung nangyari today. Habang kinukot na ako sa work, biglang nababaha dito sa
room ko. Habang babaha ako sa room ko, biglang kailangan ko mag-transfer ng something sa bank. And then, dahil super chaotic, we deserve, again, a little treat. I deserve this. I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Okay, 1 to 2 bites lang ang pwede. Kasi it's like a reward. No, wala na naman ng malakas. Tutulo na naman. No. Wala nang malakas. Ito yung reason why I don't really like ulan. May trauma ako sa ulan. Ever since nung bata ako kasi palaging nagbabaha, palaging may problema sa bahay, ganyan. Hanggang dito sa apartment, may tumutulo pa din. Ay, nako. Kailangan natin mag-grind ng sobrang grind para lang magkaroon tayo ng bahay, lupa, na hindi binabaha. At sana gobyernong ilang minsan na matatapos ng work. And I'm just gonna read a bit. Kasi imbis na i-spend ko yung time ko. Na free time ko na naman. Mag-scroll na naman. Nakita ko na naman sarili ko. Nag-i-scroll na naman ako. Kasi nilalike ko yung mga Spider-Man na TikTok. Nagno-nostalgic lang ako. Nasasad tuloy ako. We're continuing chapter 7. Yan. Hopefully, madami tayong mabasa today. By the way, I don't think my job is permanent. I think it's just temporary. I feel like, lang siya. Kailangan lang ata nila ng extra hand. But I feel like they're gonna ghost me again. Feel ko after a while, parang, oops, okay na. Okay na yung extra hand namin. Goodbye. So, I'm just maximizing nung makakaya ko ngayon. Basta pagkakakitaan natin, go ako din, pasok ako dyan. Basta as long as may maitutulong sa atin na monthly income, go ako. So, yan. So, I don't want to really make it na parang, na ako, like, 9 to 5 job, curly, corporate, kanyan. Kasi, I feel like it's still freelance. Parang, contract-based pa din siya. So, okay, I just stopped reading. Parang 3 chapters pa lang yata ako. Kasi, in-accept na ako nung compose my message. And sana malaman ko. Kinakabahan ako, babe. Ba't nakakakabahan talaga kumausap ng tao? Ito talaga yung kahinaan ko, kumausap ng tao na seryoso, like business deals or parang paano ma-explain. Ewan ko, be, ang nahihirapan talaga ako. Kaya, be, kung pwede lang, kung kaya ko lang mag-hire ng manager, talaga naman, yun yung isa sa mga 8 lang. May Dubai Chewy ko na naman sa ipin ko. Yun yung isa sa mga pangarap ko magkaroon sa buhay para ma-manage ako. It's still raining and it's so boring. Nakabahan ako kasi pa mamaya habang tutulog tayo pagising ko sa ibang lawa na tayo or whatever. So, pray for me. Pray for the rain. Hindi naman sobrang mag-leak ang apartment. This is what happens pag sobrang mura ng apartment mo. Sinino niya ako, be. May anxiety. Kinakabahan ako. As in, hindi ako nabibiro, guys, ha. As in, kinakabahan ako. Like, legit. Wala lang anxiety ko pagdating sa mga pakikipag-uusap. Kaya, nag-play na siya. Ay, nag-scene na siya. So, ayoko mo tignan. He has had some terrible shock, and I fear it might tax his poor brain if he were to try to... Update, guys. I just read chapter 9 of Dracula. Girl! Sobrang nakakalito kasi. Pero kasi may part din na sobrang yung mind ko, ang daming iniisip. Like, blah, 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 blah. Ang daming like, branches ng mind ko, so hindi mo siya na nakapag-focus. But basically, yung chapter niya, so parang daming letters. Kasi madaming parts na ngayon sa Dracula na puro diary letters or logs, diaries, journal, ganyan. So, hindi siya yung direct na may narrator. Which is interesting kasi gusto ko rin yung mga ganong type of books. Pero kasi sobrang dami na sa chapter niya. Sobrang dami na kung kanino man diary, kung kanino man letter. Kung may Van Helsing din bigla. Tapos biglang Doctor ulit. Tapos biglang si Mina. Tapos biglang si Lucy. Tapos yung nanay ni Lucy. Parang na siya madami. Pero okay lang. Kasi baka yung mind ko lang masyado lang siyang all over the place. Kasi minalaman ako information today na parang kailangan ko mag-grind. Kailangan ko mag-hustle. Kasi parang wala na tayong backup. Kasi wala na tayo talagang magagawa kundi dapat ang hirap explain, ayoko na magsabi, baka mamaya masyado nang negative. While the milk of his mother earth is in him, and the sunshine has not yet begun to paint him with his gold. This is from chapter 10. I really like this line. We learn from failure, not from success.
I 100% agree. Oh my gosh, ang cool basahin. Kasi dito sa chapter 10 din, si Lucy, yung friend ni Mina, nagkaroon siya ng mark daw na red mark sa throat niya na 2 mark. Tapos parang this past few days, parang wala siyang dugo. Kasi sobrang ghastly pale niya. Hindi siya makakain, hindi siya makatulog na maayos. So, I think Dracula bit her! Chapter 10 still. Going to refill or parang tapon na natin ng water ng konti. Okay, by the way, I just finished chapter 10 of Dracula. Hindi ko alam na si Van Helsing sa Dracula pala. Ang nalala ko lang yung Van Helsing, yung bata tayo. May pinanood ako ng movie na nilalabanan niya yung mga vampire. Hindi ko alam na parang totoo pala siyang like may reference siya sa original work ng Dracula. Alam ko lang may vampire. Di ba parang sa movie ng Van Helsing, like, alam ko, binabaril niya yata yung mga vampire doon, ganyan. Ang galing kasi, matalino si Van Helsing dito sa libreto kasi parang siya yung naka-pick up na what if lagyan natin ng bawang si Lucy. Like, gumawa siya ng, ano ba tawag doon? Wreath? Ano ba tawag sa word na to? Kasi yung parang, alam mo yung nilagay sa Christmas pag dito sa yung pabilog na ganyan. Nilagay niya all over Lucy's neck. So, siguro may suspect siya na pag tuwing gabi, nagiging si Lucy or parang siguro dinadalop siya ni Dracula or whatever. So, yun. Chapter 11 na tayo. Pero I think I'm gonna take a break kasi gutom ako na ewan ko. Saka charge ko tong phone ko pala. It's 8:15. Nakausap ko na. I think I'm gonna make a list muna ng mga books na pwede niyang i-source for me or mga authors like that or edition. So, let's see! Kasi I think it's very expensive kasi syempre parang sa ibang bansa yung cost of living nila diba mataas. Tapos yung, I guess yung exchange rate natin compare sa kanila. I don't know. At this point, I don't wanna overthink it. Gusto ko na lang gumawa muna ng listahan and then we'll see. So, what I'm gonna do is I'm gonna make docs na pwede kong ilagay yung mga listahan ng mga titles, authors, and editions, and even some pictures ng editions. Pero kasi hindi pa sure, kasi nga, tatanong ko muna sa kanya, like, ipapakita ko muna sa kanya, what does she think, kung kaya ba ng budget ko, yung mga gusto kong bilhin, I guess. Monte Cristo. Bye. John Stein. This is girl dinner. It's 12:38. We're ending our day. I just talked to final talk sa kausap natin. But medyo hindi ko lang sure yung payment method, pero I think I'll just confirm tomorrow ulit what will happen. I just wanna sleep. I just wanna rest. It has been a semi-productive day. I mean, compared kahapon, mas productive day kahapon. Pero ngayon, at least med-chill, pero nakapagawa pa din tayo ng madami, ng a little bit. So, I think we're ending our day on that note. And, yun.